In order to protect her father, who was being held hostage, Menno, with the Shikigami Madogu implanted inside her, was forced to battle Rekka. Upon discovering the truth, Rekka tried to release Menno and her father from Genjuro's control by destroying the Mugen Madogu. And now Rekka must face Genjuro, the leader of Team Uruha Illusion, in the final match of Round 2. Ang nag-aalab na paghuhukom ng isang flame dragon. Isang laban na lang po. Oo, ang mananalo sa labang ito ang siyang uusad papunta sa ikatlong bahagi ng laban. Sige na, umakyat ka na rito. Tanda! Mukhang mas matapang ka pa ngayon kaysa noong huli tayo magkita. At ngayon, para sa huling laban na ikalawang bahagi. Isang bagay lang bago kami maglaban. Kapag ako ang nanalo sa labang ito, tatanggalin mong mahiwagat sandata na nasa loob ni Lina. Kung yan ang gusto mo. Pero kapag ako naman ang nanalo, si Lina ay mamamatay din katulad mo. Maliwanag ba? Masama ang ibig sabihin nito. Pero, huwag ka mag-alala, Lina. Maniwala ka kay Rekka. Para tulungan siya, iniisip ko palagi na mananalo siya. Tama yon. Hindi talaga magpapatalo si Rekka sa matandang yon. Oo nga! At isa pa, nasira na ng flame dragon ni Rekka ang kanyang mahiwagang sandata. Pwede na nating masabing panalo na tayo. Yan ba ang palagay nyo? Si Genjuro, isa sa mga orihinal na kasapi ng Uruha Jushinshu. Jushinshu? Sa pamamahala ni Kurei, mayroon siyang 10 pinuno na pinakakapitagan at umani ng kanyang paghanga. Silang mga miyembro ng Jushinshu at pinatunayan na nilang kanilang kapangyarihan kay Kurei. Mula sa pananaw ng isang ordinaryong sundalo, silang mga general ng pakikidigma. Sina Gideon at Shiju ay sarhento lamang kung ikukumpara sa kanila. Kami ni Lola ay masyado pang bata kaya nilagay kami bilang reserba ng Uruha. Kung ganon, sinasabi mo na mas malakas pa siya kaysa sa mga nauna nating nakalaban. Paano na tayo? Palagi na lang ba tayo dadaan sa butas ng karayom sa tuwing lumalaban tayo? Pwede ba, Max? Tigilan mo na nga yung kadadrama mo. Kahit na ano pa sila, mas mahina pa rin sila kay Kurei. At si Kurei lang ang dapat nating bantayan. Kahit pa paano may sinasabi rin palang matinuyan si Rekka. At ngayon mula sa Black Ace sa ikalawang bahagi, huling laban ng Hokage at Uruha Magoroshi. Ang maghaharap, si Genjuro laban kay Rekka Hanabishi. Simulan na! Bilang pamalit sa iyong mahiwagang sandata na Nugen, ay ang iyong espada, hindi mo ako matatalo niyan! Ang bilis niya! Paano ba yan? Nakita ko na ang hangganan ng iyong kakayahan. Rekka, maaaring gumaling ka nga, subalit hindi ka pa rin makakapantay sa aking kakayahan. Ano ka mo? Para sa iyong kaalaman, hindi ko kailangan ng mahiwagang sandata. Panahon na para ipakita ko sa iyo kung gaano ko kagaling! Umami! Genjutsu Illusion Technique! Dumami ang matanda. Illusion technique? Nakita ko lang minsan ang teknik na yun. Kay Kurei, ginamit din niya ang teknik na yan nung huli namin siyang makalaban ni Rekka. Nililin lang nito ang kalaban upang hindi niya matuntun kung nasa ng totoong gumagawa nito. Pinahanga mo ko, Ginoong Genjuro. Ilusyon lang palang lahat ng ito. Dahil sa ginagawa mong yan, naalala ko tuloy yung ginawa sa amin ni Kurei. Nadared! Danen! Nasaan na siya? Nawala na. Kung ganon, nasa na siya? Ha? Sa taas mo! Hindi may pagkakaila na isa kang ang alalay ni Kurei. Parehong-pareho kayo ng estilo kung lumaban at mandaya.
Diyan ka nagkakamali, Reka. Nakita ko rin na gamitin ni Corey ang illusion technique na ginagamit ko. Subalit ako lamang umiyasa sa paggamit ng technique na ito. Natutunan lang itong gayahin ni Corey. Saan ang gaya? Ito ang subukan mo. Ang tunay na kapangyarihan ng aking illusion technique. Hindi naman masama ang teknik na yan. Kaya lang alam ko pa rin kung nasaan ka. Kahit ilang beses ka pang dumami, hindi mo pa rin mapapadami ang espada mo. At yan ang kahinaan ng iyong illusion technique. Ang totoong Genjuro lamang ang siyang humahawak ng espada. At ang iba yung mga ilusyon na lamang! Hindi na yata ilusyon ang ataking tinatanggap niya. Hindi ako makapaniwala. Kahit itaya ko pa ang aking buhay, sigurado ako na hindi makakayanang gawin ni Corey na ginagawa ko ngayong illusion technique. Alam mo ba kung bakit minungkahi kong patuloy na lumaban ang mananalo? Dahil makakasiguro ako lamang ang makakatalo sa inyong lahat. Si Shiju, Gideon at Lina. Maganda rin pinakita nila sa kanilang laban. Subalit silang lahat ay naritung lamang ng aking katauhan. Malaki pa nga ang iyong naitulong, Reka, at nanging mapati. Dahil napapili ko kaagad kung saan ako nagkamali sa aking mga alagad. Sa ngayon, ako na lamang ang kumakatawal sa buong pangkat ng Uruha Maburoshi. Ang dapat ko palang sabihin ay kaming 10. Sandali lang! Hanggang ngayon pa rin ba minamalito pa rin ako? Saya! Engine! Ano ka ngayon? Ang ganda talaga ng alam mo, Reka. Paano ka nakaiwas? Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo pa rin natututunang kontrolin ang iyong sarili. Teka, bitiwan niyo ako! Asar! Masama ito. Hindi na siya makagalaw. Paano kung maisipan ni Genjuro na tapusin siya? Delikado. Ano kaya ang gagawin niya? Ewan ko. Iligtas niyo po siya. Ngayong bihag na siya ni Genjuro, hindi na makakalaban si Reka. Sige na, tapusin mo na siya, Genjuro. Gawin ang nararapat sa mga pakahas na lumalaban sa atin. Mukhang lumipad na sa hangin ang pag-asa mong manalo. Tama na tanda! Reka! Ang anak ko! Buhay! Pero bakit? Kaya mo na akong tapusin kung gugustuhin mo. Ano pa ang inaantay mo, Genjuro? Tapusin mo na ngayon si Reka. Para ito kay Master Corey. Tumahimik ka dyan! Corey! Sawang-sawa na ako! Hindi ako sumali sa paligsahang ito para sa kanya karangalan! Genjuro, naintindihan mo ba kung anong ibig sabihin ng sinabi mo? Kailan ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na pagtaksila si Master Corey? Tumitiwalag na ako sa kanya! Ano? Isang bagay lang ang gusto kong linawin. Kailanman ay hindi ako lumaban para kay Corey. Sumali ako sa paligsahang ito para tapusin si Corey! Sumali ka dito para lamang iligpit si Corey. Tama. Maraming beses na kami nagharap ni Corey. Noong una'y natalo niya ako. Pagkalipas ng ilang taon ay muli kami nagharap. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay natalo pa rin niya ako. Ang kapangyarihan niya ay parang nanggaling sa Diablo. Hindi. Si Corey mismo ang Diablo. Napatay niya ang lahat ng aking mga nilikhang alagad. Nasayang lamang sa kanya ang aking illusion technique. Ginoong Genjuro, inaanyayahan kita maging bahagi ng aking koponan. Nais kong matutunan ang iyong kapangyarihan. Tapat ang ginawa niyang pag-anyaya sa akin. Subalit nakita ko sa kanyang mga mata na may masamang mangyayari sa akin kapag hindi ko siya pinaunlakan. Naging kasapi ako ng Uruha Jushinshu at sunod-sunuran sa kanyang mga utos. Pero kailanman,
Hindi ko nakalimutan ang araw ni dinurog ni Kuray ang aking pagkatao. Nais ko pa rin makapaghiganti at may bangon ang aking karangalan. Nais ko pa rin matalo si Kuray. At kapag nangyari yon, magiging akin ang buong pangkat ng Uruha! Kaya pala, malinaw ng lahat. Tumahimik ka na, Janjuro. Baka nakakalimutan mo na ang katayuan mo. Inaamin ko na sa kalagayan ko ngayon ay hindi ko pa rin matatalo si Kuray. Pero isipin mo na lang ang mangyayari kung makukuha ko ang 8 Flame Dragons ni Rekka. Isipin mo! Naomi, Ano? Nanakawin niya ang Flame Dragons ni Rekka? Paano niya gagawin yon? sisimulan ko na ngayon ang aking psychic surgery. Isang proseso na magtatanggal sa 8 dragon. Seryoso ka ba, ha? Nanakawin niyang 8 dragon ni Rekka. Posible bang magawa ni Jinjuro yun? Marami na rin akong tinanggal na sakit sa 8 hugis sa tanyo. Tsak na hindi rin iba ang prosesong yon sa pagkuha ng 8 dragon. Kaya magiging madali lang yon. Asar, seryoso ka bang talaga? Ako ang nagmamayari sa kanila. Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Ang iyong 8 dragon ay magiging akin ngayon! Master Kuray, ano pong gagawin nyo? Kapag nagtagumpay si Janjuro sa pagtatanggal ng 8 dragon kay Rekka, paano na? Lalong magiging masaya. Binala ko mapaghiwalay ang buong Jushinshu upang masubukan ang kanilang katapatan sa akin. Noon pa man ay inaasahan ko na si Janjuro ay magiging taksil. Talagang nakakapangilabot. Anak ko! Ira, Tama ka. Tulungan natin si Rekka. Wag! Hanggang ngayon naglalaban pa rin sila. Nakalimutan nyo ba? Madidisqualify si Rekka kapag tinulungan nyo siya. Kailangan namin siya tulungan. Dahil kung hindi, baka hindi na mabuhay pa si Rekka. wala na kami pakialam. Manalo man o matalo. Pag natalo tayo, makukuha ni Ginoong Mori si Ana. At tatapusin naman ni Janjuro si Lina. Oh, patuloy pa rin siyang lalaban upang hindi mangyari yon. Sinaksak pa nga niya ang kanyang sarili gamit si Saya upang maiwasan niyang bumagsak ng tuluyan. Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin! Eto. Huli ka na! Nakuha ko na ang isa! Anong sabi mo? Ang aking katawan, nag-aalab! Pinili ako ng dragon upang kanya maging bagong Panginoon. Sa wakas at magkakaroon na rin ako ng sariling aliping dragon! Hindi pwede! Ang dragon ko! Ano ka na ngayon, Rekka? Nais mo bang mawala at masunog ng isa sa 8 dragon na ninakaw ko sa'yo? Tapos ka na! Ang dragon ay akin na ngayon! Humura! Ngayon ko lang nakita ng ganyang kalinaw ang isang dragon. Yan ang dragon. Sa loob ni Kuya Rekka. At may 7 pa na nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Kahanga-hanga ginawa mong pagtawag kay Humura upang protektahan ka mula sa aking dragon. Janjuro, nagsisimula pa lang ang laban. Hambog ka pa rin, bata. Hindi mo nga magawang ituwid ang iyong tayo. Totoong sinasabi ng matanda. Kailangan umisip ako ng paraan bago ako atakihin uli ng dragon. Ikaw naman ngayon, Saya. Sandali! Mas mabuti kung wala tayong gagawin. Ha? Ang dragon na ninakaw niya sa'yo ay nagngangalang Setsuna. Isa siyang malupit at mapaghiganting dragon. Dahil sa ginawa ni Janjuro, ginalit niya ng gusto si Setsuna. Ang tawag sa kanyang alam ay Shun-En. Sa sandaling bumuka ang kanyang mga mata at mahuli ka niya nakatingin sa kanya, madali niyang tatapusin ang iyong buhay. Ha? Pumikit kayo! Dalian niyo kung ayaw niyong mamatay! Ba't tayo pipikit? Sumunod ka na lang! Ang dragon na yan ay si Setsuna!
Susunugin niya ang sino mang mahuli niya nakatingin sa kanyang mga mata! Pikit na sabi! Eh kung ayoko. Ikaw naman ngayon matandang Genjuro. Ipikit mo na rin ang iyong mga mata. Pag ipinikit ko na ang aking mga mata at saka mo naman ako atakin, hindi ba? Hindi mo ako malilinlang. Setsuna! Atakihin mong muli si Reka! Anong problema? Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko ay atakihin mo ngayon si Reka! Sino kang hampas lupang nag-uutos sa akin? Ha? Ako na ngayon ang iyong bagong Panginoon! Tampalasan! Bakit, Setsuna? Ako ang iyong Panginoon. Magagawa mo bang atakihin ang tao nagpalaya sa'yo? Sinungaling! Nasirang lahat ang aking mga balak. Tapos na siya. Pwede mo nang sabihin ng nanalo. Dahil hindi na makakalaban pa si Genjuro, ang nanalo ay si Reka Hanabishi mula sa pangkat ng Hokage. Ang laban sa pagitan ng Hokage at Unoha Maburoshi ay tapos na. Nanalo ang pangkat ng Hokage. Uusad na sila ngayon papunta sa ikatlong bahagi ng baliksan. Ang galing! Nakalusot na tayo sa second stage! Natalo ng aking bunsong kapatid si Genjuro. Hindi ako nangihinayang dahil isa siyang dakilang hangal. Hindi niya dapat minaliit ang kapangyarihan ng mga dragon. Walang sino man ang may kakayahang kumontrol sa mga flame dragon. Ang pinili ng dragon ay walang iba kundi si Reka. Ha? Teka, si Setsuna ba to? Nagustuhan niya ang pagkatao mo. Pero sa palagay ko, sa tingin niya ay mas magaling pa rin siya sa'yo. Ayoko sa'yo! Ayoko ng psychotic na dragon! Genjuro? Nina! Genjuro, sandali. Si Lina ay bumalik na sa pagiging normal. May reklamo ka pa ba? Dahil sa mahiwagang sandatang ito. Reka, gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Nako, baliwala yun, basta ikaw. Huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong gagalaw dahil papagalingin ko na kayo ngayon. Tutulungan mo pa rin ba ako? Masaya na ako sa impyerno patutunguhan ko. Salamat na lang. Magandang binibini. Ayoko nang marinig ang tinig mo. Isang malaking pagkakamaling ginawa mo. Sabihin mo sa iyong Master Kuray na magkikita pa rin kami sa impyerno. Ito ang pagkatandaan ninyong lahat. Sa susunod nating pagkikita, magiging tulad niya ang inyong kapalaran. Hanggang sa muli. Nanalo ang pangkat ng Hokage laban sa pangkat ng Unoha Maburoshi. Nalampasan nila ang ikalawang bahagi ng laban. Subalit isa na namang mas malakas sa kalaban ang naghihintay sa kanila. Makakaharap nila ang pangkat ng Unoha Oto, ang pangkat ni Naomi. Whoa! Check it out! The team we're gonna face next is full of hotties. It makes me feel all funny inside. Still, I don't care how beautiful they are, we got a job to do here. What's that?
There's a naked woman in the ring? Where? Where? Next, Dangerous Lips, the terror of the Kotodama. Now, where the hell's that naked chick?